Stephen Curry. Well, we can say na matapos nga pong umalis at pabayaan ng Golden State Warriors, si Klay Thompson ay eto na nga ang mismong turning point ni Curry para baguhin ang kanyang mindset sa pagiging loyal sa Warriors. As we all know, lagi nga nitong sinasabi, gusto niyang magretiro as Warriors, ngunit iba na ngayon ang kanyang mga pinagsasasabi sa media. Para nga sa kaalaman ng lahat, marami nga po ang nagulat matapos sabihin itong posible siyang mag-request ng trade kung sakaling maging kulelat na naman ngayong off-season. Sa naging pahayagang ito, nagpapatunay na isang babala para sa kanilang front office na gumawa ng pagbabago bago mahuli ang lahat. Tara, talakayin natin yan at pag-usapan ng balitang tatlong sentro na ngayon ang pinangalanan na posibleng pagpilian ni Rob Pelinka. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Ang video ng ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan sa NBA, PBA at ngayong Paris Olympics. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang iyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya mga Kawan Stories ng responsable. Trending nga po ngayon mga Kawan Stories ang naging pahayag ni Stephen Curry na posible nga siyang mag-request ng trade kung sakaling babalik muli ang Golden State Warriors sa bottom feather team. Ibig sabihin lamang nito, ayaw niya nang bumalik muli ang kanyang team sa pagiging kulelat sa Western Conference. Alam naman natin na nasa conference ng ito ang ilang mga superstar at loaded sa super team. Marami nga po ang nagsasabing mga fans na isa nga daw itong warning o babala sa front office na kailangan nilang gumawa ng pagbabago. Syempre, malaki ang epekto kay Curry ang pagkawala ni Klay Thompson. Though may nakuha pa rin silang kapalit, hindi pa rin naman ito sasapat para sabihin natin kayang bumalik sa pagka-contender ang team na ito. Alam naman natin na si Lauri Markkanen talaga ang huling target at priority target para maibalik ang dating lakas ng Warriors. Well, basically dahil nga nahihirapan si Mike Dunleavy na i-execute ang trade sa Utah Jazz, kailangan nilang gumawa ng paraan para hindi matuloy ang pagbagsak ng kanilang team. Nakadepende nga po ngayon mga Kawan Stories at na kay Mike Dunleavy na ang general manager ng Warriors ang lahat ng pressure dahil panigurado kung mananatili sa ibaba ang Warriors next season, hindi malabong umalis na rin si Stephen Curry. Samantala, dito naman tungkol sa tatlong sentro na pinagpipilian ngayon ng Los Angeles Lakers. Mismong si Coach JJ Redick na mga Kawan Stories ang nagsabi na kailangan nila ngayon ng isang big man na makakatulong kay Davis. Ito na rin naman ang sinabi noon pa ni Phil Jackson na hindi na kailangan pa ng Lakers ng isang superstar. Isang sentro ang kailangan nila para maibalik si Davis sa power forward at mukhang hindi rin naman dito binibigyo ngayon ng Lakers si Coach Phil Jackson. Sa katunayan, meron ng tatlong sentro ang nasa listahan at pinagpipilian ni Rob Pelinka. Una, si Clint Capela ng Atlanta Hawks. Pangalawa, si Walker Kessler ng Utah Jazz at ang pangatlo, si Wendell Carter Jr. Lahat ng ito, pinag-iisipan na ni Rob Pelinka kung sino ang best of fit para kay Anthony Davis. Lahat ng ito, kayang punan at tulungan si Davis lalo sa depensa at rebounding. Same thing, kayang-kaya rin naman itong tatlo na sabayan si Nikola Jokic. Alam naman natin na tinik pa rin sa lalamunan ng Lakers si Nikola Jokic. Kaya ito pa rin naman ang basihan ngayon ng Lakers kung sino ang kukunin nila at kayang makipagsabayan kay Nikola Jokic.